Magandang araw po sa lahat, lalo na sa ating guro na si Ginang ah, Roby Bilen. So, ako po si Manny Aceras, taga Basay. So, nandito ako ngayon sa simbahan kasi sa pandemya ngayon, eh, sa amin talaga actually, wala talagang signal doon. So, ganap ako ng paraan para lang makapasignal. So ngayon, tatalakayin natin yung ika-6 na module, yung pakikinig, ang kahulugan at kalagahan ng pakikinig. So, merong tatlong proseso ng pakikinig. Unang yugto, reception o pagdinig sa tunog. At ang pangalawa, recognition o pagkilala sa tunog. At ang pangatlo, pagbibigay ng kahulugan sa narinig at nakilala. Nakabatay na dito ang unang yugto at pangalawang yugto. So, sa mga dito naman tayo sa mga elementong naka-impluwensya sa pakikinig. Unang elemento, ito yung oras, handa o hindi sa pagkinig. Minsan kasi, yung biglaan yung pagsasalita, hindi natin masyadong narinig. So, pati yung sa oras, kasi may mga panahon, kaya ganun. Sa pangalawa, channel, personal o cellphone. So, naka-influence dito kasi sa personal o sa cellphone, pag wala mahina ang signal, so hindi tayo masyadong makarinig. Sa edad, minsan kasi sa bata o sa mata na, especially sa mga bata, meron pa kasi silang mga nakikinig na hindi pa nila gaano alam yung mga meaning o kahulugan ng nakikinig nila. So, sa kasarian, sa pang-apat, lalaki o babae, kasi sa mga lalaki kadalasan, mahina yung mga boses nila, mahiyain. Sa babae, malakas talaga mga boses nila, parang sa panglima, kultura, kinamihasnan o kinalakihan. So, ang ilang naandan. So, merong example na sa kasarian, kumakain na tingog yung maingay yung panguya ng isang tao habang kumakain. So, kumarinig ito ng ibang kultura din, masasabi nila na walang mudo o kulang sa disiplina sa kain. Sa pang-anim, konsepto sa sarili. Iba ang pagkahulugan sa tunog ng naririnig. So, siyempre, sa akin, tulad ngayon, may naririnig akong tunog ng ibon. So, hindi ko alam kung sa iba, kung pagrinig nila sa tubig, kasi parang kaboses yun ng agos ng tubig. So, ganun lang. Sa module 6, pakikinig. So, ngayon tatalakayin natin yung ikapitong module, pagsasalita. At ang pagsasalita ay may tatlong katangian. Unang katangian, kaalaman. Of course, kailangan alam mo yung topic mo. Kahit anong takbo ng topics mo, yung mga sinasabi mo, alam mo lahat. So, sa pangalawa, kasanayan, presence of mind. Dapat concentration ka kung nandyan ka sa harap ng mga tao. Hindi ka yung iba-iba yung mga iniisip mo. Sa pangalawa, kasangkapan sa pagsasalita. So, example, tinig, galaw. So, you need to be smart. Dapat hindi ka ganun na ganaan ka, ganun mga action mo doon. Hindi yung ganun. Dapat formal ka na magsasalita. Sa pangatlong, sa kasanayan, pagpapahayag iba't ibang genre, paglalarawan. Dapat yung mga sinasabi mo, dapat na-explain mo lahat. Hindi yung walay mga klaro mga words, dili po hindi mo ma-explain. So, sa pangatlong katangian, tiwala sa sarili. So, sa English, self-confidence.
upang di kabado at hindi pa utal-utal sa pagbigkas. Of course, experience ko kasi ito na kabado ako. Tulad ngayon, pero so kabado ako konti, pero ginawan ko ng paraan para hindi malata. Tiwala sa sarili, self-confidence, tiwala ka na kaya mo to. So ngayon, talakay natin ang kasangkapan sa pagsasalita. Una, tinig. Pinakalagang puhunan ng isang magsasalita dahil ito ang mapanghikayat at makaakit sa napakinggan. Of course, sa tinig mo, sa imong mga, sa boses mo, dapat hindi yung parang naghunghungra ka sa imong tapat. Dapat malakas ang boses mo, tapos makaakit talaga sa mga nakikinig. So, pangalawa, bigkas. Kailangan matatas at malinaw. Dapat yung mga sinasabi mo na mga words dapat malinaw. Pangatlo, tindig. Ito na sinasabi ko, kailangan may tikas mula ulo hanggang paa. Dapat be smart ka kasi isa rin ito sa mga tinitingnan ng mga yung mga tao habang nagsasalita ka sa harap. So, number 4, kumpas ng kamay na sa diwa ng salitang binabanggit. So, merong mga kumpas ng kamay na, example, nag-mention ka og 0, nag-mention ka og 1, dapat merong mga kumpas ng kamay. So, sa panghuli, kilos, bahagi ng katawan na maaring gumalaw, mata, balikat, paa, ulo at iba pa. So, dapat maaari ito, ang kilos, kung masubraan, kung makakos din siya na hindi yung masira yung yung performance mo. Dapat kung kumikilos ka, hindi masyado na purpose kasi ito ng kilos sa akin, yung pawala sa kaba. Yung minsan, kung nandiyan ka sa book stand, ganun ka para hindi ka gaano kabado. So, ganoon lang po sa module 7, pagsasalita. So ngayon, tatalakayin natin yung ikawalong module tungkol sa pagbabasa. Talakayin natin yung kahulugan at kahalagahan. So, pagbasa, pagpapakahulugan o pagsabi sa diwa o sinasabi ng mga nakalimbag na sagisag ng kaisipan. So, hindi naman tayo grade 1 ha, hindi pa alam natin yung pagbabasa. Pero hindi natin alam kung ano talaga ang kahulugan ng pagbabasa. So, isi-share ko ngayon yung mga sariling experiences ko tungkol sa aking mama noon na actually, yung mama ko teacher talaga. Pero huminto siya sa trabaho niya, nagtrabaho siya sa ibang bansa bilang tutor. Palagi niya sinasabi sa akin na dapat kung magbasa ako, dapat may comprehension. Reading with comprehension. Yung pag-intindi sa pagbasa. Kasi wala'y pulos ang pagbasa. Masayang lang yung pagbabasa mo kung hindi mo yan binagyan ng comprehension. Ngayon, sa akin, nahirapan talaga ako na mag-adjust sa edad ko ngayon kasi more on topics nga ako ang nasugatan, ang sagupaan ko laban comprehension, halos comprehension, lalo na kay yung G9, i-comprehend mo talaga yung binabasa mo. So ngayon may mga tulong na sa pag-unawa sa pagbasa. So alamin ang kahulugan o kasalungat na kahulugan ng salita. So yun nga, sinasabi ko na bigyan talaga ng kahulugan yung binabasa mo para mas maintindihan mo talaga yung anong nais ipahiwatig. So naggamit natin dito ang diksyonaryo. Nagpapayaman sa ating bokabularyo, siyempre. Vocabulary natin ma-improve talaga. So, pangatlo,
nakatulong sa pagpayaman ng mga salita ang karanasan ng tao. So, sa pangalawa, sa pangalawang tulong ng pag-unawa sa pagbasa, ito yung kaalaman ng pagpalabuuan ng salita. At meron itong apat na anyo. Unang anyo, ito yung salitang ugat. Salitang payak na hindi nilagyan panlapi. Tulad ng mga bundok, lupa, tubig. So sa pangalawa, salitang may lapi. Salitang ugat na may panlapi. Example, matubig. So ang lapi nito, ito yung ma. At saka kabundukan, ito yung ka. O tumakbo. Sa gitlapi. So, sa pangatlo, salitang inuulit. Example, araw-araw, dala-dalawa. So, sa pang-apat, salitang tambalan. Dalawang salita na pinagsama-sama ngunit nanatili ang kahulugan. Example, barong Tagalog. So, ang barong meron talaga siyang sariling kahulugan, tapos ang Tagalog may sarili din. Baboy ramo. So meron ang salitang tambalan, meron siyang tambalang ganap. Salitang pinagsama, nagbigay ng ibang kahulugan. Tulad ng bungang araw, anak pawis, hampas lupa. So, yun lang po. So ngayon, panghuli, tatalakayin natin yung pangsiyam na module. Ito yung pasulat. Tuklasin natin yung kahulugan at kahalagahan ng pagsusulat. So, sa pagsusulat, ito yung isa sa titik ang naisipaalam ng ibang tao sa iba. Naisipalam sa iba na hindi niya makausap. So, example, sa unang panahon, yung tinatawag na sulat lang ang ipadadala. Wala pang may cellphone sa una, wala pang cellphone noon. So, sulat yung ipapadala. Tapos, hindi pa yun madalian kasi buwan-buwan pa yun para malating yung sulat na nais mong ipadala. Pero ngayon, cellphone na ang gamit. 1 seconds na nandyan na yung nais mong ipadala. So, merong dalawang uri ang pasulat. Pinatnubayang pasulat at malayang pagsulat. Itong pinatnubayang pagsulat, kailangan pa ang patnubay ng guro upang maisulat ang naisip at nadarama. So, kadalasan nangyayari ito sa mga grade 1 students. Specific na kayo na siya, grade 1 na. So, pero ngayon, sa panahon natin ngayon, sa edad sa akin, sa sarili, kailan ko pa rin ng patnubay na pagsusulat, ng patnubay para sa pagsulat kasi meron pa akong hindi nalaman na mga aspeto para sa pagsusulat. So, sa malayang pagsulat, siguro may nabilong ako dito pero hindi talaga gaano kasi ito yung pagsulat na ginagawa ng manunulat na handa o sanay na sa pagsusulat, subalit nangailangan pa rin ng patnubay ng guro upang mapaunlad ang kasanayan sa mga manunulat o mag-aaral. So, parte ako nito. Malayang pagsulat, marunong na ako nito kahit kunti. Pero kailangan pa rin ng patnubay guro. So, ngayon, sa narinig nyo, sabi ko nga sa inyo, nandyan ako sa simbahan. Dito ako sa simbahan, seminar house sa simbahan. Merong nagmisa. So, yun lang. Magandang araw at mag-ingat kayo sa panahon ngayon kasi nandito tayo sa pandemic. God bless you all. That's all.